dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na, matindi po itong balita na ito, ha? Matindi po ito, mas matindi pa ho, mga kababayan ko, sa giyera dyan po sa Iran, ha? Ito pong nangyayaring giyera po dyan sa Iran, mas matindi pa ho itong balita natin ngayon. Pero yun yung mga kababayan, lahat sila bistado. Wala kayong ibang gagawin, tititigan nyo lang itong ipapakita ko. Mabibisto nyo na. Ito na mga kababayan ko, ha. Nakaw! Pasok! So, kay Congressman Zaldico. Nag-start po ako ng work. Ayan ha, mga kababayan ko. Ito po yung mga 18 Marines. Oo. Alam nyo kasi, mga kababayan ko, mula't umpisa pa lang, day 1 pa lang iba-iba na sinasabi. Ano? Iba-iba ang sinasabi, mga kababayan ko. Ito na. Ano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Din kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Sa mali-maletang pera. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayo na... Ayan mga kababayan, dito tayo ha. Kasi mga kababayan ko, day 1 pa lang, iba-iba na sinasabi ng mga ito. At dito nabisto, mga kababayan ko ha. Sabi dito, netong abogado ng 18 na Marines, mga kababayan ko, liliwanagin daw nila. Ito ha. Claiming na nakita nila na yung to make it clear, ma'am, that they are not claiming. To make it clear, ma'am, na ito daw mga kababayan they are claiming na Na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o na nakita nila yung 2 million kay Senator Sunny Trillanes. kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayo nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Wala daw. Walang nakita, narinig lang daw, wala hong sinabi. Sabi nila, wala silang sinasabi at wala daw sila mga kababayan nakita. Ulitin ko, ang tanong kasi rito, dahil nga nagrereklamo ng ICC, sabi nung abogado, liliwanagin daw niya na hindi daw totoo na meron silang nakita na inabot na perang $2 milyong sa ICC at kay Trillanes. So wala daw ho yun. Mga kababayan, inulit-huli yung tanong Ano ang ulit sa tanong? Panoorin nyo. Few moments later. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings. Tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Kita nyo mga kababayan ko. Ayan mga kababayan ko Samantalang siya rin yung nagsabi nun. Sinungaling. Alam nyo mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, kapag sinungaling ka talaga, sinungaling ka Oo. Ayan dito. Ayan Later. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings. Tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero kita nyo mga kababayan ko. So alam nyo na mga kababayan, alam nyo na Dito mas malinaw mga kababayan ko. Sige, tapusin muna natin to taliwas nga raw Di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba?
sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. Ito Kita nyo mga kababayan ko, biglang napunta sa kidnapan. Ang tinatanong at pinag-uusapan, kung meron ka bang inabot? Nakita mo ba na inabutan? Binigyan nyo ba ng pera na 2 milyon itong si Trillanes kasama yung taga-ICC? Mga kababayan ko, tali-taliwas yung mga sinasabi. Kaya alam nyo mga kababayan, dito pa lang, alam na natin, day 1 pa nga lang Eto nakaka-day 3 na Day 3 na, hindi pa rin kabisado yung script nila. Oo, paano yun? O dito tayo, sa nagbigay ng reaction, malinaw-linaw ito Remove natin yung Boss Mike. Dito, yan. Ito sa special ni Maring Jessica Soho dahil dito malalaman kung sino talaga ang bobong scriptwriter ng 18 na tinaguriang ex-Marines na pro-DDS. Tama po, tama ka dyan. Tama ka, Nino. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala pa silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Few moments later. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. hindi lamang po yun. Nakita rin nila nabibigyan siya ng pera, nagdedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Kita nyo? Paano ito? Mga kababayan, same event, same day, same interview, mga kababayan ko. Abay, iba-iba sinasabi. Una, itinatanggi na hindi daw nila nakita na inabutan daw ang taga-ICC at si Trillanes ng pera. Tapos po, ang dulo mga kababayan ko, tinanong uli. Abay, sabi mga kababayan, nakikita daw nila na inaabutan ng pera si Trillanes at ICC. Ano ba ito? Ha? Ganito ba kabobo talaga mga DDS? Ang patanga! Putik na yan, bakit kayo ganyan? Sa totoo lang, awang-awa na kami sa inyong kabobohan. Sakit sa ulo, no, mga kababayan? Grabe. Oo, grabing kabobohan ng mga ito talaga. Ayan, mga kababayan ko. Ulitin huli natin. Mga kababayan, pakinggan nyo, buong buo. Pasok! Panoorin ang eksenang ito sa special ni Maring Jessica Soho dahil dito malalaman kung sino talaga ang bobong scriptwriter ng 18 na tinaguriang ex-Marines na pro-DDS. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Wala daw wala. Sabi dyan, wala Wala daw, wala. Dito, bakit biglang nag-iba? Meron na. Ay. Few moments later. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. hindi lamang po yun. Nakita rin nila nabibigyan siya ng pera, nagdedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Kita nyo, paano ito? So, mga kababayan ko, talagang tahi-tahi lang ito. Hinabi-habi, mga ganun. Pinagtagpi-tagpi. Hindi lang ho tahi-tahi, hindi lang ho hinabi, kundi tagpi-tagpi ang kwento netong abogado kasama ho nung 18 na nagpakilalang Marines. Kaya yung mga DDS na mga nagdidiwang na kung ano-ano na yung mga sinasabi, mali-maleta, nasaan, hanapin nyo sa kanila yan. Di ba? Nako, alam nyo, minsan talagang mahirap talagang kinakantyawan to si Laila Collins.
Never nila makikitaan si Sentre ng kahit na ano, never nila matitipag si Ins. Ay! Oo. Pinsang kasi ni Laila Collins siya si Trillanes. Walang issue ng pagnanakaw. Mga kababayan ko naman, sabi ko nga sa inyo, lahat ginawa na nila kay Trillanes noon, ibinintang na, maging yung pagpatay kay Aguinaldo at saka kay Andres Bonifacio, mga kababayan ko. Aba, hindi pa rin nila natinag si Trillanes, ano? Tama naman si Laila Collins. Oh, tapos ngayon pa kung kailang maipapanalo na yung laban niya. Kung kailan, mga kababayan, nagipit siya noon, hindi na-isyuhan ng pagnanakaw o bayaran. Abay, ngayon pa kaya malapit na yung tagumpay niya. Kapag ka nagtagumpay si Trillanes, maniwala kayo, baka tumakbong presidente yan. O kaya maging vice president yan. Pinakamababang takboy niya, senador, mga kababayan. Yari kayong lahat yan. Yan. At ito na nga, mga kababayan ko. Puntahan naman natin. Nako, ididemanda na yata sila. Basihan ang aligasyon ng 18 umunoy dating Ato naman, mga kababayan ko, galing naman sa Malacanang, Magaling naman sa Malacanang. Malisyoso. At, walang basihan eka. Josie Tango, thank you naman po, ha? Love you. Nako, mag-iisang taon tayong magkasama. Oo. Sana ganun ang relasyon, Sana ganun ang kasal, no? Merong kontrata. After isang taon, pwede nang i-renew. Para pag hindi ka na masaya, pwede ka nang umalis sa tabi niya. Dapat ganun, Ba't hindi kaya sila gumawa ng batas na ganun? Parang dito, member, Parang tayo. Pag gusto nyo sa akin, isang taon kunin nyo. Pag hindi kayo sigurado, medyo sigurado, 6 na buwan. Pagka medyo nagustuhan nyo lang, isang buwan lang muna. Diba? Malay nyo, sa loob lang ng isang buwan, masarap pala. Masarap makinig dito. Ganon. Pag nasarapan kayo lalo, gawin nyo 6 na buwan. Pag hindi na masarap ng 6 na buwan, hanap na lang iba. Hiwalayan na, Hiwalayan na. Dapat ganun, may batas na ganun, Ang kasal, mga kababayan, parang sa ibang bansa, nire-renew. Kasi nga, kontrata. Alam nyo, sa lahat ng kontrata, hindi ma-renew. Lahat ng kontrata natin, mga kababayan ko, kontrata sa list of contract. Sa rent contract. Saan pa? Sa marriage contract lang hindi. Hindi nare-renew, mga kababayan ko. License, passport, nare-renew. Pero mga kababayan, yung kontrata ng kasal, tinawag pang kontrata kung hindi rin naman pala na re-renew, Dapat wala na yun. Hindi na dapat marriage of contract. Diba? Band of marriage. Hayop na yan, di ba, Karoban, Kaya alam nyo, ayoko nang magpakasal. Sa totoo lang, mahirap Leonora Brown na magpapakasal ka. Tapos, sa isang buwan lang pala masarap. Bakit gano'n, sa bagay, aminin nyo. Totoo naman, di ba? Sa pakikipagrelasyon, sa unang buwan lang ang masarap. Di ba? After ng isang buwan, swerte ka na kapag ka naging 2 buwan pa yan, Pag naging 3 buwan yan, anak ko, bonus na yan. Pag naging 6 na buwan yan, naku, mag-isip-isip ka na. Baka soulmate mo na yan. Pagka 1 taon, yan na yun, Grabe, mga congressman, putik kayo. Kayong mga congressman, gumawa kayo ng batas na ganyan, Di ba mga kababayan ko? Baka akala nyo. Luging-lugi mga lalaki dyan, Ay, babae pala, babae. Hindi, Boss Mike, mga lalaki na ngayon ang lugi sa babae.
Oh, sa totoo lang. Sa totoo lang, mas maloko na ngayon yung babae. Oh, gusto nyo ng patunay. Hindi totoo Sa panahon ngayon, mas lugi na ang lalaki at mas nagloloko na ang mga babae. Sabihin na naman nila, ano patunay mo? Hindi totoo yan. Oo, mga manloloko yung mga lalaki. Hindi! Mga kababayan, may patunay ako. Pumunta ho kayo, manood kayo sa Tulpo. Bakit puro babae yung mga nirereklamo? Diba, no? Luisa Macmillan, tama, ang tanong ko, kung totoo, yung sinasabi ko, eto nga patunay ko, na puro babae na ngayon, yung mga nagloloko. O, tingnan nyo. Lahat halos ng nirereklamo, diyan, sa Tulpo, aba mga kababayan ko, puro babae. Diba, no? Diba, Kian? Ay, laging lumalabas sa newsfeed ko yan, si Idol Rapi Tulpo. Diba, mga kababayan ko? Tignan nyo yung nagreklamo sa Hindi naman nagreklamo. Binuking si Rapi Tulpo, diba? Nagbabayad daw ng di umano'y 250,000 pesos. Oo. Pero mo, no, nagbayad pa, binuking pa. Butik na yan, Kapag kaganon, hindi kukuhanin yung babae na yung mga lalaki, Pagka ganon, wag niyong ibubuking yung mga ganon, maiingay. Diba? Pagka ganon, maingay, wag na. Hindi ka na ibubuking nila. Siyempre, dapat discreet lang yung mga ganyang mga pambababae. Hindi dapat yan, binubuking sa kung kani-kaninong vlogger. Alam nyo naman, vlogger yan maiingay ngayon, nakita ka, nagsalita ka. Kahit ako, hindi. Bakit kita kukunin? Kung magsalita ka, ako ay binuking ng isang vlogger na gwapo. Oo, ito po ay ito po ay laging binabanatan si Tulpo. At lagi rin ito ang clue, laging binabanatan si Martin Romualdez. Diba? Oo. Ang pangalan ay may M sa pangalan at sa apelyido may C. Obvious na yun, mga kababayan. Diba? Oo, kaya kapag ka maingay, kita mo. Tanungin nyo yung babae ngayon. Mukhang wala nang bumubuking, eto na. Sumagot ang Malacanang sa issue ng 18 Marines. Oo. Ang sabi rito, mga kababayan, malisyoso at walang basihan. Ito na, pasok. Malisyoso at walang basihan ang aligasyon ng 18 umano'y dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na nagdala ng mali-malitang pera sa iba't ibang personalidad. Yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at hinamon ng 18 na humarap at tumestigo sa Senado. Kanya walang basihan ang aligasyon, kabilang na ang pakipagpulong umano niya kasama ang mga investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Una nang itinanggi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayen Yang ang paratang. Samantala, muling giniit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensyang maging basihan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyon. Correct! Tama ho yun! Ngayon, ayan na nga, nabanggit nga ho dyan na umamin na rin si Boyeng Remulla, itong ating ombudsman, na sa bahay nga niya, nagme-meeting kasama ho yung mga taga-ICC, Trillanes, tsaka yung mga biktima. Our beloved Boss Mike